Isang yate ang umapoy sa gitna ng dagat sa Romblon. Agad nakaresponde ang mga mangingisda sa lugar. Nakatutok si Von Aquino. Ton! Ay, nagsabi. Kita sa videong ito ang paglagablab ng isang yate sa laot ng San Fernando, Romblon alauna ng hapon. Ang apat na crew ng yateng MY Jason makikitang nire-rescue ng ilang mangingisda at pinaakyat sa kanilang bangka. Rumesponde rin ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Sa aerial shots ng PCG, kita ang naglalagablab na yate. It's also a fishing area. May mga fishermen na dun sa area that were able to witness the fire. Yung nakita ko po nung tineleskopyo ko, hindi pa parang kulay white siya na barko na hindi masyadong maaninag ko kung cargos ba o tanker. Basta umakapal yung usok po kasi niya na umaapoy. Ayon sa PCG, nilipat sa responding PCG team ang apat na tauhan ng yate at kinumpirmang ligtas at walang inireport na nasugatan. Apat sila and all are in good physical condition naman, but of course nadaan pa sa mas masusing medical evaluation yan. Sa inisyal na investigasyon ng PCG, umalis ang MY Jason mula sa Subic Yacht Club alas 10 ng umaga noong July 17 patungong Consolacion, Cebu. Sabi ng kapitan ng yate, nagsimula ang sunog mula sa engine compartment. Ayon pa kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, kapag nakontrol na ang sunog, hahataki nila ang yate patungo sa ligtas na daungan. Nag-abiso na rin ang PCG sa mga sasakyang pandagat na umiwas muna sa lugar kung nasaan ang natupok na yate. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Nangangamba ang mga TNVS riders sa kanilang kaligtasan sa pagtanggap ng mga booking ng mga pasahero kasunod po ng ilang insidente ng pang-hold up at pagpatay sa kapwa nila motorcycle taxi rider. Ang tugon po ng LTFRB sa pagtutok ni EJ Gomez. Sa viral photo na ito nakuha ng isang pasahero madaling araw noong Huwebes, July 16, may nakasulat na, "Buntis po ang asawa ko, huwag niyo po ako sanang saktan." Sabi ng uploader, hindi kailangang maglagay ng mensahe gaya nito ang sinuman para lang makauwi ng ligtas. At lalong hindi rin anya dapat natatakot ang sinuman na umalis para lang magtrabaho at mag-isip kung makababalik ba sila ng buhay sa kanilang pamilya. Ang motorista namang ito hindi napigilang maluha sa nakitang nakasulat ding mensahe sa helmet ng isang rider na nakita niya sa gitna ng traffic. Bakit? Bakit kailangan na maglagay ng note para lang makauwi sa family nila ng safe? Umani ang post ng milyong-milyong view sa social media. Ang video napanood din ng motorcycle taxi rider na si Fernando na 7 taon nang namamasada. Didiskarte na lang para iwas hold up. Babawasan po yung biyahe sa gabi. Mostly sa araw na lang para iwas sa hold up. May taste din yung mga hold up. Namimili ng magagandang motor. Yung sa akin medyo mag-aalanganin dito kasi manual. Katulad ni Fernando ang ilang rider na nakikiusap ngayon sa mga tao, pasahero man o hindi, na wag sana silang gawa ng masama dahil naghahanap buhay lang naman sila. Dapat po may booking po sana ako papuntang Caloocan po, nasa 500 plus po sana yun. Mula BGC po, hindi ko na po kinuha kasi baka pagdating ko, medyo may tumambang na rin po sa akin doon. Kawawa naman po pamilya ko. Itong ang cellphone ko, hindi ko na nga pinapalitan kasi puro basag na to. Para pag na-hold up naman po ako, hindi na ako manghihinayang. Ibibigay ko na lang sa kanila laptop para wag lang ako patayin. Marami na kaming iniilagan na mga lugar ngayon kung saan po yung mga talagang delikado na lugar, hindi na po namin pinipick up yung kahit na bawal po sa amin mag-cancel. Doon na lang po kami sa medyo mga safe na lugar na lang po. Sana yung mga magiging pasahero namin, sana naman po isaalang-alang nila rin yung buhay namin kasi naghahanap buhay lang po kami ng patas eh. Sabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza, ipapatawag nila ang mga motorcycle taxi riders at iba pang stakeholders para sa isang public consultation sa susunod na linggo para pag-usapan ang pwedeng gawing hakbang para maprotektahan naman ang mga riders sa kanilang pamamasada. One of the suggestions, know your passenger, no? Yung kailangan mag-i-register muna yung pangalan ng pasahero bago sila makapag-book sa app. So yun po yung pinag-aaralan namin. Siyempre, yung data privacy, papantayin natin na hindi naman kumalat yung pangalan at saka specific details tungkol sa pasahero. EJ Gomez,
Nakatutok, 24 oras. Kaugnay po sa mga robbery slay incident ng mga TNVS riders sa Caloocan at Cavite, nakikipag-ugnayan ang PNP sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at sa mga ride-hailing company para palakasin din ang seguridad ng mga rider bukod pa sa mga pasahero. We will be actively participating sa discussions po together with all relevant companies and agencies. Ang hinahabol po ng inyong Philippine National Police ay preventive measures at proactive measures. Sana naman po makita rin natin yung ang pagpapakalat natin ng kapulisan at yung walang humpay na follow-up ay naglilid naman po sa pag-solve ng mga krimen na ito. Kaugnay po sa mga robbery slay incident ng mga TNVS riders sa Caloocan at Cavite, nakikipag-ugnayan ang PNP sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at sa mga ride-hailing company para palakasin din ang seguridad ng mga rider bukod pa sa mga pasahero. We will be actively participating sa discussions po together with all relevant companies and agencies. Ang hinahabol po ng inyong Philippine National Police ay preventive measures at proactive measures. Sana naman po makita rin natin yung ang pagpapakalat natin ng kapulisan at yung walang humpay na follow-up ay naglilid naman po sa pag-solve ng mga krimen na ito. Bumaba ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa second quarter ng 2026 base sa survey ng Social Weather Stations. Sa survey na isinagawa noong June 20 hanggang 29, 2026, bumaba sa 34% ng mga Pilipino nagsabing meron silang much trust sa Pangulo, mula yan sa 35% noong Marso. 45% naman ang nagsabing meron silang little trust sa Pangulo, habang 19% ang undecided. Napanatili ni Vice President Sara Duterte ang kanyang trust rating ngayong second quarter na 57%. 27% ang nagsabing may little trust sila sa bise, habang 15% ang undecided. Kinomisyon ng Strat-based group ang survey na ang resulta ay inilabas isang linggo bago ikalibang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Meron itong 1,200 respondents at error margin na +-3%.